Nagdeklara ng Health Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa outbreak na sila ng tigdas o measles. Ito ay matapos na nakapagtala sila ng 592 na measles cases at 2 ang namatay sa buong rehiyon. Sa record ng Yamawich Barm, 2 ang nasawi sa tigdas, sa Lanao del Sur at 1 sa Sulu. Pinakamaraming apektado ng nakahawang sakit ay sa Lanao del Sur na may 220 na bilang, sinundan ng Maguindanao del Norte na may 163, 91 sa Sulu, 80 sa Marawi City, 11 sa Maguindanao del Sur at Special Geographic Area sa Cotabato Province, 9 sa Basilan, 4 sa Cotabato City at 3 sa Tawi-Tawi. Ayon kay Dr. Zulquarin Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health Barm, nakikipagtulungan na sila sa mga religious leaders o ang Darul Ifta ng Bangsamoro, ang religious governing body ng rehiyon. Aminado kasi ang mga health officials na patuloy ang pag-aalinlangan sa mga bakuna ng karamihang residente dahil sa agam-agam kung halal ba o hindi ang pagbabakuna. Ayon naman sa Darul Ifta, sa pamamagitan ng kanilang insyong fatwa, halal ang pagbabakuna at makakatulong sa hindi pagkalat ng tigdas o measles. Usually, yung mga tatay, yung mga magulang, natatakot po doon sa side effect ng pagbabakuna. Ano ba yung side effect ng pagbabakuna? Nakikita nila, pag nabakunahan daw yung kanilang anak, nilalagnat. Okay. Normal po yun. No? Kapag nilagnat po yung bata, ibig sabihin po nun, gumagana yung bakuna. Hindi naman ibig sabihin na pag hindi nilagnat yung bata, hindi gumagana yung bakuna. Pero isa po yun sa effect, no? Epekto po talaga ng bakuna yung paglagnat ng bata. Kinuha ng mga ulama natin, daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil manfa'. Warding off harm takes precedence over gaining benefits. Nauuna po ang pag-iwas sa anumang makakapinsala kaysa pagkuha ng any interest or benefits. Pang-apat, the lesser of two evils may be done toward of the greater evil. Irtikabu akhaffi ad-dararain in kana la budda min ahadihima. Kapag walang solusyon na kailangan mangyari yung isa sa dalawang makakapinsala, na ang kukunin natin, ano ang akhaf sa kanila. Ibig sabihin, ano ang lesser sa dalawa. Na yun ang kunin mo kasi mangyayari yung isa sa dalawa hindi maiwasan. You take the lesser one. Kaya nga kami po sa Darul Ifta ay nananawagan sa suporta namin sa mga activities ng MOH, lalo-lalo na sa usapin sa bakuna para maprotektahan ang ating mga kabataan. At gusto namin po ipaalam sa lahat ng Bangsamoro mamamayan na may pagdududa na baka ito ay haram. Ito po ay hindi haram. Yung nasabi ni Deputy na lagnat, pero ang medyo matindi doon, baka magkaroon ng allergy, yung adverse reaction following immunization. Yung pa medyo matindi. Mga lagnat, mawala lang yun. So, kaya kailangan din natin i-train yung mga health workers natin kung paano naman i-manage kasi meron tayong binibigay na injection to counter may mga allergy. So, although very seldom naman, siguro once in a million nakakaroon ng mga allergy yan sa vaccine. And then, of course, contributing factor pa rin yung devolution issue. May mga LGUs kasi na hindi devolve sa regional government. So sabi nila, ang budget namin ay hindi sa amin, nasa inyo. So kayo dapat ang mag-mobilize.
Dagdag pa ng MOH, huwag na umunong antay na magkaroon ng measles at mas mabuting i-avail na ang kanilang vaccination program. Ang measles ay isang highly contagious viral infection. Ang mga sintomas nito ay nagkakaroon ng lagnat, pag-ubo, sipon at rashes. Mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng mga respiratory droplets kung saan doon nagkakaroon ng komplikasyon sa mga kabataan lalo na sa mga hindi pa nabakunahan. Ayon sa Department of Health, tanging vaccination lang ang nakikitang lunas sa ngayon upang hindi ito tumaas sa mga kabataan. Kaya naman ang MOH-BARM nakatakdang magkasa ng 21-day na massive campaign na magsimula sa April 1 sa susunod na buwan. Mula sa Cotabato City, ako si Joey Piang de la Cruz para sa Kotang Bato News.